Hindi ba pamilyar sa inyo ang nangyayari kay President Duterte ngayon? Minsan na itong nangyari sa history ng mundo at ngayon nauulit-ulit. Sabi nga nila, history is bound to repeat itself. Sa kasalukuyan ay nililitis or binibigyan ng trial si President Duterte sa lahat ng kanyang mga nagawa nung nasa admin pa siya or nasa kapangyarihan pa siya, kung saan ay marami siyang nakabangga na malalaki at mga malalakas na mga maimpluwensyang tao, mga politiko, mga religious leader nung panahon niya. Kung maaalala ninyo, nakabangga po ni President Duterte ang ilan sa mga religious leader ng bansa natin at ng ilang mga religious leader internationally, including the Pope. Hindi ba pamilyar sa inyo yung nangyayari kay President Duterte ngayon? Nung panahon ni Yeshua, ni Jesucristo, ay ipinatawag din si Jesucristo sa Sanhedrin or sa litisan upang litisin sa kanyang mga sinabi, dahil karamihan sa mga sinasabi at itinuturo ni Kristo ay taliwas sa mga itinuturo ng mga religious leader ng panahon na yon. Kaya naman siya ay napag-initan. Ipinatawag siya sa Sanhedrin upang litisin, upang palabasing masama, gaya na nangyayari ngayon kay President Duterte sa Senado at saka sa Quadcom. Gaya ni Yeshua, ni Jesucristo, na nakabangga ng mga religious leader at ng establishment ng panahon niya, ay ganyan din po ang nangyayari sa kasalukuyan ang nangyayari kay President Duterte. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Lahat po ng nagsasabi ng katotohanan, lahat po na may malasakit para sa tao, sa mundo at sa Diyos, ay isa-isa pong pinipersecute, isa-isa pong kinakalaban ng Diablo or ng false God. Kahit sino po ang ilagay natin sa kapangyarihan, lahat po yan ay hawak ng false God. At lahat po ng hindi sumunod or tumaliwas sa kagustuhan ng Diablo, ng false God, ayon sa mga Gnostic, ay isa-isa pong ipe-persecute, gaya ng nangyari kay Yeshua at gaya ng nangyari kay President Duterte. At isama na rin natin si Jose Rizal sa pagsasalita niya laban sa Imperyo Espanyol or the Spanish Empire nung panahon niya. Kasama na rin doon ang mga religious leader na kung saan tinawag niyang mga tiwali ang mga praile o ang mga religious leader nung panahon niya. Gaya ng nangyari sa panahon ni Jesucristo ay pinagkaisahan, pinagtulungan din po ngayon si President Duterte. Gaya ng panahon ni Yeshua, ni Kristo, ay pinagtulungan din po siya sa Sanhedrin ng mga religious leader, ng mga Pariseo, Saduceo, Iskriba, pati na rin po sa harapan ni Poncio Pilato o ng gobernador. Nung panahon na yon, talagang ganun din po ang ginagawa nila kay President Duterte ngayon. Pinagkakaisahan nila, pinagtutulungan nila, at history repeats itself. Kayo na po ang mag-analyze, kayo na po ang tumingin kung yan po ay nagtutugma sa panahon ni Yeshua at sa panahon ni Kristo ngayon. Lahat po ng naging mabuti at nagmalasakit para sa bayan, para sa tao, ay isa-isa pong pinipersecute ng mga imperyo na ito, ng mga religious leader na ito, ng mga corrupt na mga pinuno na ito. I hope may ma-realize kayo dito sa maliit na realization na ibinahagi ko sa inyo, na ang mga taong tulad nito, nagmamalasakit sa atin, ay iniisa-isa nila. Okay? Pagdasal natin ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Sila lang po ang dapat nating pakinggan, dahil sila po ang talagang nagbigay sa atin ng kalayaan, nagbigay sa atin ng kapanatagan, inalis nila ang mga takot sa ating mga puso. Panahon ni Yeshua, ang sabi niya, ang espiritu ng takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Okay? Ang espiritu ng pagmamahal ang nagmumula sa Diyos. Sa panahon ni President Duterte, sinabi niya na ang gusto niya ay mawala ang takot ng mga Pilipino, dahil isa-isa niyang inalis ang mga taong nagbibigay ng takot sa bayan, nagbibigay ng takot sa bawat Pilipino, sa bawat tao.
yun ay ang mga kriminal, mga adik, at kung sino-sino pang mga tiwali. I hope this will serve as a realization sa ating lahat. Pagdasal natin ang mga taong tulad nila nang sa ganon ay mayroong magkaroon ng pagbabago sa mundo natin. Kung gusto nyo ng ganitong mga klaseng mga content, do not forget to like, comment, subscribe, and follow me. And comment below kung meron kayong katanungan. And I hope this will get us in a positive timeline kung saan merong harmony ang bayan natin at magkaroon tayo ng heaven on earth. Maraming salamat po sa time ninyo. Sayonara, peace, always seek the truth because the truth shall set you free.